Ang ito. So, ito naman ang pag-usapan natin. Ha? Palagay ko mawawala yung galit nyo rito kay Toby Chanco. Okay? Sabi kasi ni Saldico, wala raw po siyang nakukuhang pera. Hindi siya nagkakapera diyan sa sa budget na yan, sa 100 billion budget insertion para sa 2025 GAA. Sabi niya. Ngayon, tungkol po diyan, sumagot itong si Toby Chanco. May paliwanag siya diyan. Former Speaker Martin Romualdez also received kickbacks and delivered daw sa Malacanang. Okay, yung kay Presidente sigurado ko wala. Kasi I will have to say this to clear out everything. Sinabi ni Presidente yan nung isang usapan namin, nung galit na galit siya, sinabi niya sa harap ko na yan, kalokohan na yan, wala akong natatanggap dyan. So, okay, wala siyang tatanggap dyan. Kasi itong narrative na ang Pangulo ang punot dulo ng lahat ng yan, siya yung pinakahuli, no, na kung saan nakakatanggap ng kickback. So syempre nakarating yan sa kanya, kaya sinabi niya kay Toby Chanco na wala siyang natatanggap. Maliwanag yung salita niya. Pero sabi ni Saldico, Congressman, you were listening to, I'm sure, pinakinggan niya yung sinabi ni Saldico kanina. Yes. Sabi niya, yun daw yung mga utos sa kanila na nagagaling kay Speaker, tinuturo ni Speaker daw na galing dun sa taas. Hindi daw mangyayari. You have to address this kasi ito sinasabi rin yung mga critics ni Presidente na sinasabi na the buck does not stop with the Speaker. Dapat daw yan all the way kay Presidente. Ano naman yung masasabi niyo sa ganon? It actually reflects that argument na hindi gaandar ng ganyan si Speaker kung hindi daw alam ni Presidente. I'm just repeating what others are saying. Hindi, tinatanong ko lang yung opinion niya. Yes, I understand that's what others will say. I understand that's what they would try to conclude. Kaya nga, admittedly, napakahirap nung sitwasyon dahil in this case, dahil yan ang natural isip ng tao, the President would have to prove na hindi totoo yan, no? But I hope people will believe me. I can give the exact date, no? It was in the afternoon of November 24, 2024, nung pinatawag kaming dalawa. Okay? Pinatawag kaming dalawa. Yung mga galit kay Toby, narinig nyo. Dalawa silang ni Martin Romualdez na pinatawag. That was November 24, 2024. Okay? Kasi nagkakabulilyasuhan na dyan Nalala nyo, pumuputok na yung issue dyan, yung nangyari doon sa sa BICAM report. Kaya lang, ang sinasabi roon na nila Ungab, nila Attorney Vic Rodriguez, yung GAB, General Appropriations Bill, may nakalagay daw doon ng mga blanco. Yung mga presyo para sa presyo ng mga line items, blanco daw. Kasi hindi raw po pwedeng mag-iba ang mukha ng bill kumpara doon sa sa BICAM report. Doon yung nakabase. Doon sa BICAM report, fine, yun sabi ko nga, normal lang na nangyari yun Hindi nga dapat naging issue malaki yun kasi nakaligtaan lang ng technical working group ng TWG, ng Committee on Appropriations, yung BICAM Small Committee, may ganun sila nakaligtaan lang nila na yung final version ng House at ng Senate sa isang provision, yung finalized na yon, ilagay doon. Hindi nila na ilagay. Itignan nyo Department of Education lang ang may, Agriculture lang ang may ganon. Yung ibang mga ahensya ng gobyerno, wala.
Doon lang talagang nakalimutan nila. Pero, nung tinignan naman na ng DBM, na PBBM, yung General Appropriations Bill, yung GAB, yung paaaprubahan sa kanya para maging GAA, wala namang may blanco. Kasi iba yung itsura ng BICAM report, iba rin yung itsura ng form na hindi sila magkakapareho ng version. Yung ilalim nun may mga blank spaces. Para doon ilalagay, isusulat doon kung ano yung napagkasunduan na final version ng specific provision na hindi sila nagkasundo. Even wordings, pinadidelete doon pag nagkasundo sila. I-cross yun. Oh. Pero yung BICAM, yung GAB, malinis yun. Hindi pwedeng may handwritten, may mga correction. Hindi pwede ang ganun doon. Diba? Hindi lang nila pinaliliwanag sa atin para magmukhang tanga ang taong bayan. Siyempre, yung mga taga-Batis na kabangmangan, di talaga maiintindihan yun. Mas maintindihan lang nila bangag, ninakaw, kinikbak. Ganun lang eh. Pero yung mas malaliman na pag-iisip, hindi ho nila afford yun. Kaya hanggang ganun lang yung level nila. Pero sa atin na lang, ng mga matitinong Pilipino, di ba? Obligasyon rin natin na alamin yung proseso kung di natin naintindihan. At nagulat ako. Pag-upo namin, nagalit siya kay former Speaker Martin Romualdez. Ayan. Pinatawag sila ni PBBM November 24, 2024. Naunang dumating si Toby Chanco, wala pa si Martin. Nung pagdating ni Martin, ayun, pag-upo, nagalit na si PBBM kay Martin Romualdez. Ano kaya sinabi? Galit na galit si Presidente noon. Okay? At sinabi niya na kayo, ni Saldi, kinukuha niyo lahat ng pondo, wala na akong napapagawa. Grabe, no? So sinabi ng Pangulo kay Martin Romualdez na kayo ni Saldi, grabe kayo, kinukuha niyo yung pondo, wala na akong napapagawa. Hindi ba sinasabi ko sa inyo dati pa na si PBBM wala pang achievement, wala pa siyang napapagawa. Kasi yung mga proyekto niya hindi nagkakapondo. Minsan ngang na-call out pa siya ni Sara Duterte dyan eh. Na yung flagship program doon sa Davao, natenga. Ang katotohanan, ito ngang subway, na-delay ng another 5 years. Bakit? Dahil saan po? Corruption. Yung pondo, kinana ng mga kongresista. Di na antala yung trabaho. Kasi totoo naman po talaga yung corruption. Palabak na corruption. Isipin mo, panahon ba naman ni Duterte pa hanggang ngayon? Di ba? Nitong 2025 lang ito, tinugunan ng Pangulo. Pero yung 6 na taon ni Duterte, pinabayaan. Di ba? Ngayon, ang tanong, bakit kay Martin Romualdez nagagalit ang ating Pangulo? I'll answer that later. Pero kayo, ano sa palagay nyo? Sinabi niya yan. At sinabi niya kung ano man yung ginagawa. Year to, ha? Yes, November 24, 2024. Yeah. November 24, 2024, it was a Sunday. Tinawag kaming, sa Bahay Pangulo. Bahay Pangulo, okay. Oo, kasi may Sunday lunch noon. Noon, wala si speaker. He was, I think, in Tacloban. Yeah. So, tinawagan siya sa telepono at pinauwi siya. At pagdating niya, after lunch, I don't know exactly the time. Grabe, no? Tapang ni BBM. Pinatawag, dalawa sila, walang dumating na Martin Romualdez. Tinawagan ngayon si Martin, pinauwi. Dito sa Manila. At nang dumating na, pinapasok kami doon sa private study. Mm-hmm. Okay? Pag-upo namin doon, galit na galit siya. Sabi niya, kaharap niya si speaker. Kaming dalawa ni speaker sa harap niya. Okay. Anong reaction ni Martin? Hindi, ganito. Ang sabi niya, kayong dalawa ni Saldi, kuha kayo ng pera sa executive. Wala na akong nagagawa dyan. At kung ano man yung ginagawa niyong kalokohan,
Wala akong kinalaman dyan. Wala akong natatanggap dyan. O, sabi niya, nakakasira kayo sa gobyerno ko. O dahil yung mga flagship projects hindi maipagawa, hindi maituloy, dahil nga binabawasan yung pondo. That's what I was saying. Okay? Tama na naman yung sinabi ko dati. Walang achievement si PBBM. Siya mismo kasi nagsabi nun eh. Oo. Kinento ko lang sa inyo. Hindi nyo lang narinig sa Pangulo. Paano ko nalaman? May nagkwento. Oh, 'di ba? So nagalit kay Martin Romualdez. Ngayon, ang tanong ito, bakit kay Martin nagalit? Kasi ito yung sinasabi ko palagi eh. Ang kasalanan dito ni Martin Romualdez, negligence. He wants to stay in power as the House Speaker. Ang problema, nagbulag-bulagan siya sa ginagawa ng mga kasama niya na nagluklok sa kanya bilang House Speaker. Hindi niya sila na-disiplina, hindi niya sila na-control. Bagkus si Martin Romualdez ang na-control ng mga kasama niya sa Kongreso. Ganun yung nangyari sa kanya. Kapabayaan ni Martin Romualdez. Kaya ang Pangulo, nag-aalala na rin siya nung panahon na yan eh. Alam niyang sasambulat sa mukha niya yan. Yung problema na yan sa budget. Hinahanapan na siya ng taong bayan. Sabi ko nga nung second year ni PBBM, may mga taga-Batis dito ng Kamangmangan na nagtatanong noon na ano na napagawa ni BBM mo? Sabi ko wala. Wala pa. Ba't di mo kino-call out? Bakit ko call out? Malay mo may ongoing. Hindi ko lang alam. Di ba? Pero kung mag 3 years na siya, paghahanapan ko na ang Pangulo. Sinabi ko yan nun. Nung mag 3 years na, hinahanap ko na maging sa PCO. Asan ang list ng achievement? Walang maibigay. Ayan na. Mismo sinabi na ng Pangulo sa kanila. Kay Martin. Actually, totoo yan talaga. Naniniwala ako nangyari yan. Kasi pagkatapos ng time na yan, yan yung Disyembre hanggang sa January, yan yung napansin ko na dumistansya na si Martin Romualdez kay PBBM. Hindi na din siya nagbubuntot sa kung saan ito pumupunta. So kung sasabihin na nagbibigay sa kanya, in front of me, sinabi niya yun eh. Nanliliit nga ako, iniisip ko nga sa loob ko, kung papagalitan lang to, bakit sinama pa naman ako dito? Actually, kung... Diba dapat silang dalawan lang mag-usap? Oo nga kung Toby... Anong reaction ni Speaker? Doon, inaway siya nung pinsan niya. Anong reaction ni Speaker Martin? Mr. President, we will return the funds of your flagship projects. Ibabalik po namin yan. Yan ang sabi niya. Tapos, alam mo, mas marami pang masasakit na salita yung sinabi dun eh. Ang sasakit ng salita na sinabi dun. Grabe, no? Tama si Sandro. Na sabi niya, sometimes I see Dad fighting people. Sometimes I see him nagagalit na talaga nagsasalita ng maanghang. Baka siguro napagbura yan. Putang ina ninyo. Baka ginawa kakapal nagbukha ninyo. Hindi nyo na naiisip. Mga punyetamos kayo. Nasa aking puputok yan. Kasi ganun din. Tama naman yun eh. Katulad nga rin sinabi ni dating Pangulong Duterte. Sabi niya, sabihin sa inyo, mag-ingat kayo sa trabaho nyo. Kasi kapag kayo pumalpak, sabihin ng taong bayan, nangyari iyan sa panahon ni Duterte. Hindi naman yan sabihin na nangyari iyan sa panahon ni Sekretary ganito. Hindi gano'n. Totoo naman yun, di ba? Hindi naman talaga. Bagkus matatanim sa isip ng tao, kasalanan yan ni PBBM. Siya ang nagpabaya. Di ba? Siya ang naglagay sa pinsan niya. Yun ang sasabihin ng taong bayan. Alam ng Pangulo yan. Kaya nga, sabi nga nito ni Toby, talagang marami pang mga maanghang na salita ang pinalamon kay Martin Romualdez. Kasi dapat lang, he deserve. Diba? May mga kaibigan ako sa kampo ni Martin. Pero miyak na lang sila. May kasalanan si Martin, nagpabaya. At dapat doon sa nagpabaya, dapat talaga ron questionin. Diba? Kasi obligasyon niya yun eh. Para sa taong bayan. Bawat kongresista may obligasyon
na protektahan ang interes ng taong bayan. Oh. Sabi ko nga, paglabas ko ng meeting, siguro mga 1 oras kalahati kami, sinesermonan siya. Paglabas ko, nag-usap kami ni Martin, sabi niya, let's try to find out what's the problem. Oh. So, galit na galit. Kasi pinangako niya kasi, hindi ganito, pinangako niya na ibabalik niya sa BICAM lahat ng tinanggal. Kaya mas nagalit pa noong January kasi nalaman, hindi naman binalik, binawasan palalo. Kaya nga. Bakit nagkaganon? Tapos, pinirmahan din, isa pang problema, pinirmahan kasi ni President Marcos yung budget. Di ba ang nangyari nga noong January is, tinanggal nga si Saldi because of what happened, di ba? Yes. Okay, Congressman, let's come back to that fateful day, November 24, 2024, in the afternoon of a Sunday, nung pinatawag kayo ni Pangulong Bongbong Marcos. That was exactly my question to you. Why do you think you were asked to go? Ba't hindi na lang diretso si House Speaker Romualdez? Bakit kakasama? Hindi ko na nga alam eh. Ibig sabihin, sa loob-loob ko lang, ay kung papagalitan mo lang pala to, bakit naman, because I didn't know if I would excuse myself or should I stay. Di ba? I stayed na lang there. Iniisip-isip ko nung sinimulan, alis ba ako dito? O ano bang gagawin ko? I decided to. Okay. Paruhin lang natin to. Sabi niya, nung nasa Philtranco ako, ay, sa Pasay yan. Negosyo nila BBM yan. Yung bus company na yan, tsaka yung Pantranco, yung ngayon ay yung pwesto rito sa Quezon City, ngayon ay Fisher Mall. No. Nasa Philtranco pa ako, ay may nakapagsabi sa akin, chief mechanic sa Santa Rosa, grabe daw kung murahin si Alvarez, yung dating presidente ng Columbia Motors. See? Diba? Nakita lang natin ang ating Pangulo, tahimik, gano'n. Yung mga ganyang tahimik, yan yung mga pagka nagalit, pag sumabog, talaga namang, di ba? Kung nakakasakit yung bulkan, eh yung bunganga ng tao, ganun din. Di ba? Masasakit na mga salita, maglalabasan. Kasi frustration yan eh. Na yung trabaho mo dapat nagampanan mo para hindi tayo nagkaroon ng ganitong problema. Di ba? Ibig sabihin, malalim yung tiwala. Pero may nagpabaya, natural. Yeah. It's curious. Tapos ganito nangyari noon. Kinausap ako ni Martin noon kasi nag-uusap pa kami. Sabi niya sa akin, bakit? Ano kaya natin ito masosolve? Sabi ko, diniretso ko siya. I told him this. Sabi ko, kasi naman sobra naman si Saldi. Binibenta yung mga projects ng 20%. Kasi kinonfront na siya doon about the corruption eh. In that conversation, kinonfront siya, kinausap siya. Tapos grabe yung corruption dyan sa House. Ginanyan siya. Sabi ko, kasi sabi ko, Speaker, hindi ako nagsasalita sa'yo dati. Baka sabihin mo, nasusumbong ako. Pero ngayon, tinanong mo ako, sinasabi ko sa'yo, 20% yung bentahan ng project yan, paano naman hindi naman sisingaw yan? It's curious that you were called in kasi Kong Toby, at that time, you were not even part of the bicameral committee, much less the small committee, right? You had nothing to do with the budget, which is why I'm wondering why you were called in as well. But in any case, so you don't know why you were included in that meeting, pero what exactly are you trying to say about Congressman Martin Romualdez here? Are you saying at that point in time, hindi na alam? Hindi. Kaya sinasabi ko sa inyo na tinatanong niyo kanina kung sinasabi niyo na nagbigay sinasabi ni Saldi, nagbigay siya ng pera kay Presidente. Doon sa harap-harapan na yun, tatlo kami sinabi ni Presidente sa kanya, Martin, wala akong natatanggap dyan, ha? Diliwanagin ko. Sige. Congressman, tigilan niyo yung corruption sa House. Okay, tapos yung nangyari ganito. Sinabi ko na kay siguro naman nakuha nyo na, no? Kung bakit pagkatapos ng eleksyon ng alyansa, nang magsalita si PBBM, iba yung tono. Di ba? Parang may hinanakit na sa dibdib na nabanggit nga rin yan noon na nagpupunta sa amin ng mga sa akin, ng mga taga-LGU, nagsusumbong. Isinusumbong itong mga kongresista kung anong ginagawa sa mga budget, kung ano yung panong nakawan ang nangyayari. Kaya sabi niya, mula ngayon, ang aking pamahalaan ay
tututukan natin ang hinaing ng taong bayan at tutugunan ang kanilang hinaing. Yan ang sinabi na ng Pangulo doon. Kasi nadismaya talaga siya sa pagkatalo, yung dismal failure, yung defeat ng alyansa. Kasi naasahan doon, at least 10 yun, dalawa lang ang hindi makakapanalo, dalawa lang ang talo. Walang iya eh. 4 lang eh. 'Di ba? Yung isa si Villar, yung babae. Kaya naging 5. 'Di ba? Talagang grabe yung nangyari doon sa alyansa. So nakita ng Pangulo sa mga pag-iikot din yung mga taga-LGU na pinupuntahan niya pagka-kampanya, palihim na nagsasabi sa kanya kung ano yung nangyayaring korupsyon sa kanyang pamahalaan na hindi niya napapansin, hindi niya nakikita. Kaya nung matapos ang kampanyahan ng eleksyon, natalo yung marami sa alyansa. Kaya ang ginawa niya ngayon, yun ang sinabi niya. Na na maraming nakarating sa kanyang balita na hindi maganda. Yan yun eh. Speaker, yung 20% na hinihingi ni Saldi. Though ako, ang personal experience ko is yung kwento ko na dati, nung gusto ko ng additional projects for my district, lumapit ako sa isang congressman na malapit kay Speaker. Thinking na pag yun yung nilapitan ko, hindi hihingan ni Saldi ng 20%. Okay? Kasi sinabi ko na, gusto ko magdagdag ng 200 million na proyekto doon sa distrito ko. Okay? So bumalik sa akin yung nilapitan ko, pinakiusapan ko, nakausapin si Saldi, ang sabi sa akin, since kamag-anak, presyong kamag-anak, 10% na lang yung Grabe. Yung hihingin. Sabi ko naman noon, hindi ko kayang sabihin yan sa district engineer ko, huwag na lang. Okay? So nung kausap ko that happened in 2023. So nung kausap ko si Speaker Martin noon at tinatanong niya ako tungkol doon sa bentahan, sinabi ko yung personal experience ko. Sabi ko kahit ako nga, ganun ang ginawa sa akin eh. So totoo yan. So Congressman, ang sinasabi mo in so many words, eto mga kalokohan na to sa budgeting, the buck stops with the Speaker, ha? Hindi siya umaakyat sa President Marcos. I was even very disappointed at the Speaker's reply to me. Kasi nung sinabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, pati nga ako hiningan ng 10%. Hindi na ako, kasi hindi ko kaya sabihin doon sa district engineer. Di ba? Natural na reaction dapat. Kung hindi niya alam, dapat sabihin, patawag nga yan si Saldi, ano ba pinagagagawa niya? Di ba? Dapat gano'n, di ba? Instead, ang sinabi niya sa akin, na nandun ka. Di ba tinatanong natin, bakit nandun ka nung sinisermonan ng Presidente? Wait, sorry. Tapusin lang niya yung reply ni Speaker sa kanya. Go ahead, Kong. Ano yung kalokohan na ginagawa niya? Ang sabi niya sa akin, dapat dumiretso ka na lang sa akin. Ha? Ibig sabihin, alam mo, pero kung dumiretso ako sa'yo, hindi mo napapasingil. Ang sagot... So, ibig sabihin ni Martin Romualdez, nang sinabihan niya si Saldi, na matapos magsabi sa kanya na, naanohan ako ng taripa. Taripa yung tawag dyan 20%. No? Ngayon, nung umatras na siya, kasi hindi niya kaya, 10% na lang. Binigyan siya ng discount. No, hindi pa rin niya, sabi niya, ayoko pa rin kasi hindi niya kaya raw sabihin yun doon sa district engineer. Di ba? Grabe. So, ibig sabihin, may nalalaman din si Martin Romualdez sa kabulastugan ni Saldico. Kaya sabi nga dapat dumiretso ka na lang sa akin. Di ba? Ibig sabihin, direkta kay Speaker, and then siya ngayon si Speaker, i-relay ngayon dito kay Saldico. Tama rin na sinabi ni Sara Duterte minsan na ang budget ng Pilipinas nasa kamay lang ng 2 tao. Di ba? Ibig sabihin, during the budget process, etong mga to lang ang mga ulo na nag-uusap-usap diyan. Kaya nga sabi ng Pangulo nung matanggap niya yung budget proposal niya, hindi ibang-iba na itsura. Hindi niya na makilala. Ang layo na ron sa kanyang hiniling. So sa kanya noon is, alam mo, Speaker, kung yan yung patakaran, yan yung patakaran.
hindi naman ako lalapit sa'yo para ma-exempt doon sa patakaran. Ngayon, since hindi ko kaya, hindi lang, umayag. O yun lang sinagot ko sa kanya. So, ang sabi niya, dapat dumiretso ka na lang sa akin to ask for the 200 million in extra for your district. This is a good question. Ba't di pumunta agad si Toby Chanco kay PBBM noong 2023? Gano'n tayo nakakasigurong hindi siya pumunta? Di ba? Ako, naniniwala ako, nagsumbong agad kay BBM yan. Oh. Siyempre, kay BBM naman, inipon lang niya. Kaya nga nung kinausap na noong 2024 anong nangyari? Maanghang na yung mga salitang sinabi raw ng Pangulo. Malamang, pinaliguan na ng mura si Martin Romualdez doon. Yes. Ang sinagot niya. So talagang siya yung commander diba? doon, ha? Siya yung commander. Hindi ibig sabihin, di ba dapat, kung hindi niya alam yun, di dapat pinagalitan niya si Saldi, di ba? Bakit ka nag-defend ng project? How much did the president appear to know? How much detail did the president appear to know about the goings on as far as corruption in the House were concerned? Okay, ganito. Okay, pinatawag kami. It was a family Sunday lunch. Yes, sir. When I arrived there, wala po si former Speaker Martin Romualdez. Ito, another interview ito ha. Yung una kanina sa Storycom yun Storycom. Ngayon, ito, iba naman ito. Then pinatawag siya. I think he was late at that time. Dumating siya doon and after lunch, pinapasok kami doon sa parang office ni Presidente at pag-upo natin, nagalit siya. Okay, ganito ang eksaktong sabi niya. Pag-upo namin, sabi niya, Martin, kayo ni Saldi, kinukuha niyo lahat ng pera ng executive branch. Yung mga flagship projects, kinukuha nyo yung mga pondo. Opo. Kaya 3 taon na ako dito, wala pa akong napapagawa dahil sobra na kayo sa Congress. At sobra ang corruption dyan sa inyo sa Congress. Yun yung eksaktong sinabi niya. At sabi niya, alam mo na wala akong natatanggap dyan. Okay, that much is clear, sir. Now, I asked that question kasi, of course, it is appreciated that the president is calling out his own cousin as far as yung reports of corruption are concerned. On the other hand po, his critics could also say na after that November meeting, it took him 8 months before he finally blew his top and say, mahiya naman kayo. And in the meantime, the only thing that was done between that time and between that meeting and the mahiya naman kayo speech was to cut the insertions by, I don't know, 28 billion. But no charges, no investigation, and nothing at all in between. So that also raises po that question. Hindi, di ba? Ed, sinabi ko na ang ginawa niya, right after, kasi nung meeting na yun, nangako si Speaker Martin na we will restore the flagship projects and whatever is needed in the budget, we will restore it. So ang nangyari, nung January, hindi naman na-restore, hindi natupad yon. So ang nangyari, di ba, nung hindi natupad yon, tinanggal namin si Saldi ko as APRO chairman. Yes, okay? sir. And then after that, right after mapasa yung budget, kasi there was no time to veto all the items, di ba sinabi ko na dati pa, na pinahold niya lahat ng items na pumasok sa insertion. No? Yes, sir. So, pinahold niya yon at kaya nga ako nasama dito sa gulunto kasi sa akin pinaaral kung ano yung mga insertions na yon, di ba? Yon, sa kanya pinaaral. Okay? Yung mga insertions na yon. Insertions na ginawa nila Saldi ko. Alam nyo kasi pagka mayroong budget insertions, kung yun ay 100 billion yun ang halaga nun, isipin nyo gano'ng karaming proyekto yun. Ganon rin halos karaming proyekto na nire-request ng Pangulo para kanyang ipatupad na, hindi mangyayari sapagkat yung pera na nakalaan doon ay mapupunta doon sa 100 billion budget, illegal insertion ng mga mambabatas tulad nito ni Saldico during the BICAM. Oh. Grabe, no? Sinabi ko na rin yan dati. And I know as of July 29, parang 80 plus billion yung hindi na ma-release out of 209 na insertion ng House of Representatives. Kasi yung mukhang kaduda-duda. Yung iba na-release yun. So meron siyang ginawa. Hindi totoo na wala siyang ginawa. Otherwise, di pinalusot na yun, di ba? Yes, sir. So the fact na
na pinaaral sa akin, pinakuha yung records. Unang-una, the fact na hinold. So, merong ginawa. Yes, pero kung dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong, kasi ang dami niyang pwedeng gawin, marami siyang options, pwede niyang i-reenact. I know nobody wants that, pero if he wanted to be firm, he could have gone that way. Would you know, since magkaibigan kayo and you're related by marriage, what was the thought process there? Why? Okay, may nagtatanong. May commission rin si Martin, how much? Wala namang nabanggit na may commission. Ako, ang sinasabi ko lang, based on my understanding dito sa mga sinasabi ni Toby Chanco, ay nagpabaya si Martin Romualdez. Hindi niya nakontrol yung mga kasama niya, bagkus siya pa ang nakontrol. Ibig sabihin, siya pa ang nilamon ng sistema. Okay? Now, from Chine Life, sabi niya, maniniwala lang ako kung talagang may ginawa si Romualdez. Kung may ebidensya, hanggat wala, si Romualdez is innocent. If kung meron, he's liable for accountability. Dapat managot, tama. Diba? Ngayon, ang maliwanag lang, dito naman sa sinasabi ko sa inyo, sa na-determine ko na pagkukulang ni Martin Romualdez, yung pagpapabaya niya. Hinahayaan niya lang kusang gumalaw yung mga subordinates niya. Diba? Si Martin Romualdez, hindi po ito first-timer na kongresista. Matagal na sa politika yan. Tatay niya, diba? Matagal na rin nasa gobyerno. Oh. Hindi tawag dito, bagito siya. Sabihin, alam niya yan. And besides, nung panahon nga ni Boy 10K, Alan Cayetano, nung speaker siya, ang ginawa niyan, dahil term sharing sila ni Velasco. Ayaw niyang ibigay na kay Velasco yung pagiging House Speaker. So ang ginawa niya, hinostage niya yung national budget. So pagkatapos ng pagpasa sa second reading ng national budget noon, ang ginawa naman niya, pinagbakasyon niya yung Kongreso, 'di ba? Para ma-extend yung kanyang pananatili bilang House Speaker. Ang tanong, anong gagawin niya? So, ang ginawa niya po doon, nakapasa ng second reading, pinagbakasyon niya yung Kongreso, pero nagtayo siya ng small committee. Ang small committee ay nasa loob rin po yan ng Committee on Appropriations. Sa Congress, ang small committee, ngayon, umaabot na sila ng nasa 130 mahigit. Dati, normally yan 3 hanggang 5, no, sa mga ibang administrasyon. Pero pagdating dito kay Alan Cayetano, ginawa niyang 13. Parang Friday the 13th, 13 niya ginawa. Ganong karami. At ang namumuno doon sa kanila ay etong si Martin Romualdez. Kaya sabi ko nga, alam ni Martin Romualdez yung insertion, mga illegal insertions na nangyayari kasi dinadaan yan sa small committee. Na siya naman ang isa sa mga namumuno doon o namumuno talaga ng small committee. Kaya lang, masakit, pinabayaan niya nung naging speaker na siya, pinabayaan niya yung mga kalokohan ng mga kasama niya. Decide to just sign it and pa-veto kung ano yung makita niya. Kasi hindi talaga pwedeng re-enacted budget ang sama nung epekto nun sa ekonomiya, di ba? May remedyo naman, di ba? May remedyo naman and the remedy was done, di ba? Hindi dinabas yung mga projects na kaduda-duda. So the fact na hindi nasa 80 billion pesos yun. And I remember the president's sister, Amy, anong sabi ni Amy? Dapat daw i-release na ng DBM ang nasa 60 billion pesos. Kasi kailangan ma-release ito dahil anong petsa na? 'Di ba? Nasa third quarter na. Ngayon ni fourth quarter na. 'Di ba? Kasi hindi talaga nire-release ng Pangulo yung mga may entries na magkakapareho yung presyo tapos magkakaiba yung lugar. Imposible naman talaga yun na yung problema roon tsaka rito sa isang lugar magkakapareho lang ang halaga na gagastusin, di ba?
halatang-halatang gagawa ng kalokohan. Kaya, ginawa ng Pangulo, tinatakan niya ng for later release. No. Labas ng 84 billion, may ginawa, di ba? It was the same as vetoing it, di ba? Kung line item veto niya 84 billion na yon, hindi rin malalabas. So yung hindi niya pag-veto ng buong budget does not mean na wala siyang ginawa. Yung epekto ng pag-hold at hindi pagpayag na gastusin yung 84 billion, pareho ng epekto as if binito niya. Ang difference lang nun, kung... shout out. If you don't mind, I'd like to into more detail. Exactly how much did the November 24 yon, linggo yon. And then November 26 yata pumunta siya ng Dubai, no? And November 26 and November 27 nung nasa Singapore ako, kausap ko lagi si former Speaker Martin Romualdez. Sinasabi niya sa akin, bakit ba ganito si Presidente? Ano ba to? Hanggang nahandun sa Dubai, ako pa rin yung pinapagalitan. Tinetext ako. Then I think it was the Wednesday, so 24, 25, 26, hindi ko alam kung Tuesday o Wednesday yon. So 26 o 27, Speaker Martin calls me again. Tapos sabi niya, ito galit pa rin sa akin hanggang ngayon, nakarating na ng Pilipinas, galit pa rin sa akin at tinext ako ng change of leadership. So sabi ko sa kanya, kasi naman, sobra naman talaga yung ginagawa ni Saldico na Ayun. So sinabihan na ni PBBM through text message si Martin Romualdez ng change leadership. Dapat lang kasi nagpabaya di ba? Ang masakit kasi ano man ang kapalpakan maging ng mga senador, ng mga korte natin, ng mga taga Supreme Court, lahat po 'yan pagtapos na ng termino ng Pangulo, bahagi na ng history isisisi sa kanya. Nangyari yan sa panahon ni ganito 'Di ba? Tapos sa kasalukuyan, lalo na yung mga taga-batis ng Kamangmangan, kasalanan niya ni BBM. Nakalaya si ganito, kasalanan niya ni BBM. Nagkaroon ng budget insertion, kasalanan niya yan. Pinirmahan niya yung budget. Kapag ka vinito, isipin nyo gano'ng karami ron yung mga posibleng na corrupt. Di ba? Uulitin mo lang yung pondo. Kaya nga sabi ni Toby, napakasama ng epekto niyan sa ekonomiya. Di ba? Pero grabe si PBBM. Grabe magalit. Pinaliguan na ng mura. Tapos sa huli, kasi hindi biro yung impact talaga ng nangyari. 20%. As I said earlier doon sa isang programa ninyo, that's when I told him, pati nga ako, nakiusap ako sa isang tao malapit sa iyo kasi inisip ko hindi niya hihingan ng 20%. Sinabi lang sa akin, discounted 10%. When I told the speaker that, ang sabi niya sa akin, dapat dumiretso ka lang sa akin, which I got very disappointed, di ba? Di dapat pinatawag niya si Saldico at pinagalitan. Well, sir, don't get us wrong. Much appreciated yung inyong role dito. Di ba? Dapat naman kasi gano'n ang ginawa ni Martin wala, hindi. Yung sabi ko, pinababayaan niya lang. Kumbaga, kinukonsenti pa niya. Imbis kastiguhin niya si Saldico dahil nalaman niya na may maling ginawa, di ba? O tanungin man lang, wala. Pabaya Public funds. I think my question has more to do with yes, the president tried to shut off the faucet, but he did not cut the arm. In other words, he held on to the money para hindi mailabas, pero wala no investigation, no charges filed, nothing. Kumbaga, kung anong nakaraan, goodbye Philippines na po yun. That's also a question there. Diba? Kaya nga nagsalita na siya, di ba? Nagsalita na siya nung SONA, di ba? Diba nagsalita siya? Yes, sir. But that was 8 months later. Yes, sir. I understand, sir. But it did take a long time, and then of course we're looking at. Yes. Si Martin. Siya yung nagbigay ng travel authority. A series of events that led to the SONA that was almost a year. Was it because of the midterm elections, Congressman? No, it had nothing to do with yung hindi niya pagtanggal kay Speaker Martin? Are you referring to that or what are you referring to? To investigate, Congressman, itong yes, insertions. In other words, if the president knew so much already about the corruption in Congress by both the speaker and Zaldico, shouldn't he have done something to investigate or charge the two of them, or the rest of those who were involved as early as November or December or January or February?
Hindi, yun na nga, di ba nag-gather ng ebidensya, di ba? Kasi naririnig na natin yung 20%, no? But isipin mo, as of now, sino ba ang wala naman sa Congress nagsasalita, di ba? Ako lang. Yes, sir. Di ba? So, and ako, hindi natuloy Yun nga yung maraming nagagalit eh. Bakit doon sa Congress, walang ibang nagsasalita tungkol sa corruption? Tungkol sa mga nangyayari dyan na mga irregularidad? Eh bakit si Toby Chanco lang daw? No? So chismoso si Toby Chanco. Hindi nyo pa rin matanggap na siya yung pinagkatiwalaan ng Pangulo. Di ba kinontent ko nga rin na nakarating sa akin na nagpumili sila PBBM, sina Sandro, kung sino yung magiging susunod na speaker. Eh ang kanyang first choice is si Toby Chanco. Kaya ayaw niya, ngayawan niya yon. Eh kung yung iba yung sinabihan na ikaw na ang pumalit, mag-speaker ka, baka naman taranta pa yung iba. Diba? transaksyon sa akin kasi sinabi ko, hindi ko kayang sabihin dun sa district engineer. So ang question, Ed, at hindi ko makita sino nandiyan, si Sean ba, tsaka si Pauline? Yes po. Sean and Pauline. Ang tanong kasi dyan, ang dami nagtatanong, bakit ikaw lang nagsasalita? Eh sabi ko, isipin nyo, yung mga natuloy yung transaksyon, magsasalita ba yung mga yun kung nakabili sila kung kinagat nila yung offer ni Saldico na 20%, do you expect them na magsalita? Siyempre hindi, di ba? Kaya nga, nahanapan ng ebidensya yan, para talagang makulong yun, dapat makulong. Yan. Ang tanong ngayon, pwede bang makulong si former House Speaker Martin Romualdez? What do you think? Ako, my answer is yes. Kasi yung kanyang kapabayaan, kapareho rin nung kapabayaan nito ni Bonoan. Diba? Siya yung DPWH secretary pero nagpabaya. Diba? Kaya lumaganap lalo yung korupsyon kahit na alam niya na may nangyayari hindi maganda. So pwede siyang makulong doon dahil sa kapabayaan. Dahil lang naging resulta nito talagang ang pera ng taong bayan na dapat na nagamit sa tama, hindi. Ang nangyari tuloy, maraming mga namatay sa mga pagbaha dahil dyan. Ngayon, etong negligence. Etong si Martin, ganun din ang aabuti niya. Kaso rin po yan because of negligence. Pero kung tanong, again, kung may commission ba siya, so far po wala naman nagbabanggit. Even Saldico, wala naman nagbabanggit na may commission siyang nakukuha. Okay. Meron pala si Saldico, may akusasyon sa kanya. Pero aside from that, yung iba, wala naman na nagsasabi na may commission siyang nakukuha. And kung meron mang commission, dapat ding patunayan yun na meron nga. Diba? Pero sa akin kasi, yun lang talaga nakita ko na mabigat na naging kasalanan ni Martin Romualdez dito, kapabayaan sa tungkulin. Ang tanong, kasuhan si Romualdez kung may ebidensya, hindi bibig at laway lang. Asan ang tanong? Ito yung sabi niya kanino. Sabi niya, ni PBBM raw, kayo ni Saldi, kinukuha niyo lahat ng pondo. Wala na akong napapagawa. Di ba? Totoo naman talaga yan. Wala talaga siyang napapagawa dahil nga sa mga nangyayari dyan sa House. Tapos dadagdagan pa ng insertion ni Chis Escudero mula sa Senate. Patay na. Di ba?